Sa Europe, may mga bansang maingay na lagi mong naririnig, gaya ng Germany, France at UK. Tapos may isa sa sulok, tahimik lang pero solid. Yan si Poland. Hindi maingay, hindi pa sikat, pero kung pag-uusapan ay ganda, history at level up sa buhay, panis yung iba. Nasa gitna siya ng Europe, parang puso ng tropa. Pero madalas, di nababanggit. Habang madalas nating naririnig yung Paris, London, Berlin, si Poland, chill lang sa gilid. Na parang sinasabi niyang, sige, huwag niyo ako pag-usapan. Pero pag napunta kayo rito, ayaw niyo nang umalis. Ang Poland ay may laking mahigit 300,000 square kilometers. Ibig sabihin, siya ang ika-9 na pinakamalaking bansa sa Europe. Habang yung ibang bansa sa Europe siksikan na parang divisoria tuwing Pasko, ang Poland medyo relax ang spacing. May 38 million na populasyon pero hindi kasing siksik gaya ng ibang bansa sa Europe. Kaya kahit buhay na buhay yung mga syudad nila, hindi ka masyadong masisiko sa kalsada. Hindi pantay-pantay ang kalat ng tao sa Poland. Parang Pilipinas din, lahat gustong lumuwas. Yung mga bigatin na lungsod nila, gaya ng Warsaw, halos 2 milyon ang nakatira. Siya na yung puso ng ekonomiya at politika. Ang Krakow naman, lodi sa history vibes at luma pero klase na architecture. At ang Wrocław, modern pero chill. Parang mix ng lumang Europe at bagong tech world. Diyan siksikan ng tao, pero pag lumabas ka sa mga city na yan, may malawak na probinsya, bundok na parang wallpaper, at gubat na parang hindi pa nadadampian ng chismis. Perfect sa mga ayaw sa siksikan, pero gusto pa rin ng modernong buhay. At ito yung nakakatuwa kay Poland. May modern infrastructure, maayos na kalsada, building at malls, pero hindi niya tinapon yung lumang kaluluwa niya. Nandyan pa rin ang mga lumang simbahan at kastilyo. Luma pero astig na city centers. Kung trip mo yung may nightlife, may trabaho, may progreso, pero anytime pwede kang tumakas, pabundok, pagubat o probinsya vibes, ayos si Poland para sa'yo. Balance sa ingay at katahimikan. Kung may award na sa pinakamatibay na bansa, malakas ang laban nitong si Poland. Dati kasama sa Polish-Lithuanian Commonwealth, malaki, makapangyarihan, hindi basta-basta. Tapos na partition sila. Parang chinap-chap yung bansa nila sa ibang powers for 123 years. Tapos nung World War II, wasak. Pero kahit ilang beses silang dinurog, hindi nawala yung identity nila. Lumaban sila hanggang sa bumalik ang independence nila. Ngayon, proud, independent at nag-level up na bansa. Halo ng medieval vibes at modern na buhay. Ito pang malupit. Habang ibang European countries nalubog sa financial crisis, ang Poland parang tropang marunong sa pera. Hindi na recession noong 2008 global financial crisis. Siya lang sa buong European Union na hindi bumagsak ang ekonomiya noon. Tahimik pero matibay. Ngayon may GDP na lampas $800 billion. Kasama na sa top 25 na pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. At take note, 3 dekada lang ang nakalipas mula nang umatras sila sa komunismo. Tapos ngayon, ganito na kalaki ang inangat nila. Kung iisipin mo, si Poland parang yung kaklase mong tahimik sa umpisa. Hindi maporma, hindi pa sikat. Pero pag kinausap mo, uy grabe, bakit ngayon lang kita nakilala? At eto pa ang maganda dito, marami raw talaga ang good looking sa Poland. Yung tipong naglalakad ka sa city center, parang may random fashion show na walang announcement. Pero eto, imbes na puro genetic makeup ang drama, mas safe at mas totoo sabihin na malakas sila sa style at elegance, lalo na sa cities.
Maayos magdala ng sarili, hindi yung porma lang na walang laman. Tapos madalas napapansin ng mga turista na warm, straightforward at matibay ang karakter nila. Dumako tayo sa ekonomiya. Yung ibang bansa pag nawala yung oil o mineral, parang nalobat yung buong ekonomiya. Ang Poland, hindi siya umaasa sa isang jackpot. Combo meal ang ekonomiya nila. Producer sila ng kung ano-ano. Sasakyan, electronics, appliances, yung mga gamit na nasa bahay mo, baka galing Poland, hindi mo lang alam. At sa agriculture, malakas sila sa exports. Apples, dairy, meat products, umaabot kung saan-saan. Ganun pa man, meron pa ring rich at poor syempre. Pero ang point, hindi super extreme yung inequality kumpara sa ibang lugar. At eto yung pang-akit talaga. Mas mababa ang cost of living kumpara sa ibang bigating bansa sa Europe. Kaya attractive siya sa expats, digital nomads at international students. Pero hindi fairy tale. May challenges din syempre. May issue sila gaya ng aging population, political tensions with the EU, at maraming hindi kontento sa sinesweldo. Ang mga polis sa unang tingin parang suplado. Yung tipong nag-hello ka, ang sagot sa'yo ay contact lang. Pero wag kang mayamot, hindi sila masungit, reserve lang. Pag nakuha mo yung loob nila, warm, generous at loyal sila. Yung loyalty nila parang tropang sasamahan ka kahit umulan ng yelo. Strong din ang community vibes, tapos ang pamilya nasa gitna talaga. Tapos ang Poland hindi tulad ng ibang bansa na 2 season lang. Mainit at mas mainit. Dito 4 na legit na seasons. Tuwing winter matindi, snowy at minsan parang sinasampal ka ng hangin. Lalo na sa north at mga bundok. Tuwing summer naman, mainit, buhay na buhay. Mahaba ang araw, parang ayaw magdilim kasi may festival pa. At yung spring at autumn, grabe yung charm. Parks at forest na nag-explode sa kulay. Para ka nasa kalumaang pelikula. Tapos ikaw yung bida na naglalakad habang may dramatic music pero may dalang grocery. Kung trip mo naman ang weekend escape, panalo ang countryside. May medieval castles na parang fairy tale, lush forest at lakes ng linaw. Sa inumin, syempre, kilala sila sa vodka. At eto, alam mo ba na dumadami na ang Pinoy sa Poland? Sa huling estimate ng Philippine Embassy, nasa mahigit 7,000 Filipinos na ang nakatira at karamihan dito working OFWs. Ang trabaho nila hindi puro office lang. Maraming Pinoy ang nasa factory at warehouse work, hotel at hospitality, caregiving at domestic services, food production at meal processing, at syempre, may mga IT at skilled professionals din. Tungkol sa sahod, ito ang reality check. Ang minimum wage sa Poland nasa 75,000 pesos hanggang 80,000 pesos kada buwan. Pero karamihan ng foreign workers, kasama ang Pinoy, kumikita ng roughly 80,000 pesos hanggang 120,000 pesos sa month. Depende sa trabaho at overtime. Pag skilled worker o IT, pwede umabot ng 140,000 pesos pataas. Ang plot twist, mas mura ang gastos kumpara sa Western Europe. Kaya i-balance basta marunong mag-budget. Kaya ang Poland ngayon parang new hidden destination ng OFWs. Europe vibes, Euro labor opportunity, pero hindi ganon kasakit sa bulsa. So kung naghahanap ka ng abroad na hindi sobrang saturated, baka Poland na ang sagot. So yun, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe. Kita-kits sa next episode. Shout out Hamdam Lucas ng Cotabato City, Zarhan Company Villa Tuma ng Riyadh, LVP official from Aquino Compound Muntinlupa City, Holiday Villa Basketball Team ng Doha, Qatar, Henry Magno from Tondo, Lauro Rapisura from Bigan City, Ilocos Sur, Janriel Manjanda from North Cotabato, Langwali from Tagum City, Javlo Pablo ng Mindanao, John Orwin Servitillo from Sampaloc, Tanay Rizal, at happy birthday kay Ping Ping,
dyan sa Cagayan de Oro. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.